mga paps, kumusta po kayo? Natambay tayo ng isang araw, masakit ang ulo ko kahapon. For today's video nga mga paps, gagawa tayo ng letter arrangement. Pero mag-hi po muna si Imon. Pinaagahan nga mga paps, nakapag-order na ako ng bulaklak. Iwan ko na dito sa table, nag-iwan na lang ako ng note. Dating nga ni Imon ay simulan na niya maghimay-himay ng mga gypso. Bali Friday po ito, kanina lang, alas 3 ang pasok namin. Sabi ko nga po dati, kapag letter arrangement talaga, ako ay talaga namang kakain ng oras. Ito na nga mga paps, habang naghihimay po si Imon ng mga gypso, simulan na po natin maghulma ng letra. Letter din po na gagawin natin ay medyo matrabaho at letter S. Ang kurbahan ng letter S, medyo mahirap anuhin yun, medyo mahirap i-cutter. Isang supplier dati na pinagtanungan namin kung pwedeng mag-cut ng ganito. So, makina ang gagamitin para mas madali ang trabaho, maglalagay na lang tayo ng mga bulaklak. Kaso po, tinanggihan kami, masyado daw maalikabok. Kalipas po ang ilang minuto mga paps, natapos na po natin yung letter S. Pagkatapos ko pong gawin iyon ay may nag-message ulit. Letter arrangement din po, pero po ito ay nakapagbayad na ng mga nakaraang buwan pa. Cancel lang po, gawa nung mayroon silang namatayan sa pamilya nila, adi cancel ang party. Finish na yung gawa ko nun, pipinturahan ko na lang, tapos biglang nag-chat si madam. Gano'n, ika-cancel daw ngayon at may namatayan nga daw sa kanila. Patay na kakong gano'n na ikabit ko pa naman na yung mga bulaklak na gypso. Yun po, tapos tumawag yung asawa and explain yung mga ganito gano'n. Po, sabi ko na lang, sige po sir, sabi ko gano'n, no problem. Message nyo na lang po kami kung kailan nyo gusto ulit ipa-deliver. Nga mga paps, ngayong araw nga po nila gustong ma-receive ulit yung in-order nila noon. Nga po, gagawin natin na lahat at pagsasabay-sabayin na natin. Yun nga po sa order na yun, na almost finish na kakong gano'n, pipinturahan na lang. Hindi na po ako nagsingil ng maski anong charge pa dun sa may mga nagamit na bulaklak. Nalugi po tayo sa mga bulaklak at saka sa oras na nagamit. Parang nahiya naman na din akong maningil ulit kasi nga namatayan. Naman nakakakonsensya pa po yun pagka sasabihin ko pang kailangan nila magbayad ng extra. Nahiyaan ko na lang po at ito nga po ay gagawin natin ulit. Ito na nga mga babs, bali tinutusok-tusok na po natin yung gypso. Po muna dito sa may parteng gilid at para pagkatapos ng gilid ay dito na agad sa gitna, dire-diretso na ang tusok. Mga panahong kinakat ko pa lang po yung letter ng letter S ay medyo petex pa akong gumalaw. Ako, alas 8 pa naman po ang delivery ng letter S ay pwede pa nating bagal-bagalan ng kaunti. So nga po, sa hindi natin inaasahang pangyayari, ay ngayon pala gustong ipa-deliver ni madam yung dati niyang order. Panahong pong ito, ay talaga namang sura-sura ang ating sugol. Dito nga mga paps, kung napansin niyo po kanina, tusok lang tayo ng tusok ng mga gypso. Natatabon-tabunan na po yung shape ng ating letter. Okay lang po yun, nagkakat lang din naman natin siya. Kailangan talaga nating ipalabas yung letter. Mga paps, ready na natin pinturahan. Bali, ito nga po pala yung mga pinturang ginagamit ko. Kabilis po niyang matuyo, tapos hindi ganun matapang yung amoy niya. Kasi mga spray na na napakatagal matuyo. Pagka in-spray mo sa bulaklak, sobrang lagkit, ang hirap matuyo. Dito po sa pagkakapintura natin, hindi siya purong kulay pink. Maglalagay tayo ng shadow dito sa may gilid. Ang ginamit po nating kulay ay very light pink. Makalipas po ang ilang minuto, matapos nating pinturahan ay diretso na po tayong magkakabit ng bulaklak. Pero naglagay po muna tayo ng sponge at mahirap naman na maglagay tayo ng bulaklak. Wala tayong pagkakabitan ng bulaklak. Sabi ko nga po kanina, napakadali lang niya matuyo. Kaya nga po ito, isasabay na natin agad yung bulaklak. Sa combination po ng mga bulaklak, gumamit tayo dyan ng white, peach at saka ng pink. Mapapansin niyo po yung dark pink, nandun lang po siya sa may baba. Tapos yung mga peach po na bulaklak natin, nandito sa may parting gitna. At yung mga kulay puti naman, nandun sa may ituktok. Ang style po nung ating pagkakaayos ng bulaklak ay dark papuntang light. Tapos po nating maayos yung letter S, ito naman pong letter M, ang aayusin natin. Ito nga po yung sinasabi ko kanina na magsha-shadow din tayo dito. Tapos lalaruin na natin yung pintura kung paano natin siya i-shadow. Pansin niyo po kanina, parang hati yung kulay pink at saka yung white. Naman pong light pink ay lalaruin na lang natin para magkaroon siya ng shadow na maganda. Bali dito po sa letter M, yung pag-aayos po natin ng mga bulaklak, medyo malaki siya ng kaunti. Pero teka, i-retouch muna natin ito ay at napinturahan ng kulay pink. Ito kung minsan nagkakaproblema sa parteng gitna kapag ka nagmamadali. Kung hindi ko napapansin, pumapasok pala yung mga pintura dun sa may loob. Hindi lang naman yun, sprayan lang natin siya ng kaunti tapos okay na yun. Bali dito naman mga paps, ang bulaklak din natin, pink at saka white. Ibang kulay ng pink yung inilagay natin dito, maliban dun sa may baby roses. Tapos yung mga roses naman po na ilalagay natin dito, mga naka-reflect din po tayo ng bulaklak ng delphinium, yung mataas po diyan na kulay puti. Habang tinutusok-tusok po natin yung mga bulaklak, shoutout po muna tayo. Shoutout po sa isa sa pinakasikat na flower shop sa Pilipinas, Flower Ranger PH Family, Coronadal City, South Cotabato. Maraming salamat po Sir Ivan. Flower shop na to, napanood ko sila sa KMJS noon. Shoutout po sa inyo mga paps, napakagaling nyo po. Happy Rose Flower Shop ng Cebu City. Padwa, Jason, enjoy ka sa Saudi Paps. Napakarami mong matututunan doon. Ay sa totoo lang po mga paps, yung mga kinampat-kampat ko pong ganito ay sa Saudi ko lang din natutunan. At yan po ang ating for today's video mga paps. Sana po nakaabot kayo hanggang dulo. Kung nagustuhan nyo nga mga paps, pakomment naman po ng yes. Muli po maraming salamat. Mabuhay po kayo.